Magandang araw at welcome sa Bets. Okay, kamusta po kayo mga kababayan? At sana ay nasa mabuting kalagayan ng lahat. Bagamat alam po natin na itong ating bansa ay mahirap. Mahirap makahanap ng trabaho, mahal ang bilihin. Okay? Sana po ay mag-ingat po tayo sapagkat ang hirap po magkasakit. Sa hirap ng buhay, mahirap makaipon tapos pag nagkasakit pa kayo. Nako, mahirap po, mahirap. Maging itong ating mga kababayan na OFW ay sana po kayo mag-ingat din sapagkat alam po ninyo itong bansa yung bansa na kung saan kayo naroroon ay mahirap po dyan sapagkat pag kayo po ay nagkasakit wala pang kamag-anak na pwedeng mag-asikaso, mag-alaga sa inyo. Kaya sana po ay mag-ingat po kayo at siyempre lagi po kayo magdadasal. Yan, maraming salamat. Okay. Ito po pag-usapan pa rin natin itong issue pa rin. Issue pa rin dito sa kamakailan, last week. Yung sumambolat itong issue na may kinalaman sa BICAM report na maraming blanco. Maraming blanco. Alam po ninyo katulad po nito itong si Atty. Vic. Meron po siyang bagong ebidensya na pinakita. Ito po okay. Ilagay ko sa screen para makita nyo ito Okay. So ito po sabi dito ni Atty. Vic, ito po ay nakapost sa kanyang FB page, sa kanyang Facebook page. Okay. May nakalagay na slam dunk evidence. Slam dunk evidence. Kala ko slam dunk champion. Yan pala, slam dunk evidence. Bakit nga ba? Bakit nga ba ito tinawag na slam dunk evidence? Itong si Atty. Vic Rodriguez. Okay? Tingnan natin kung bakit ito tinawag na slam dunk evidence. Okay? Sabi dito slam dunk evidence, ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Okay? Ang larawang ito ay nagpapatunay na permado, ratifikado at inihain bilang enrolled bail and final bicameral conference committee report na puno ng blanco. Ayun, ito pala ay tingnan natin ano ba to? Ano ba nakalagay dito Ano ba nakalagay dito? Okay, ayan ito pala ay ano pa ito, naka-sale pa ito Meron siyang nakalagay na receive December 11, 2025. Ayan, may petsa. Tapos may signature. May oras, hindi ko lang mabasa Hindi ko lang mabasa kung anong oras ito. Basahin nga natin na ba nakalagay dito Malabo, naliit Okay, palakihin nga natin, okay. So yan ulitin ko, ito po ay may petsang December 11, 2025, oras, hindi mabasa, malabo. Okay? Sabi dito ito po naka-highlights. Republic of the Philippines, 19th Congress, 3rd Regular Session. Conference Committee Report. The Bicameral Conference Committee Report on disagreeing votes of the natakpan. House Bill number 10800 titled. Okay? So, appropriating funds for the ulitin ko an act appropriating funds for the operation of the government of the Philippines, Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2025. Ayan Okay? Slam dunk evidence daw sabi ni Atty. Vic. Okay? So patunay na ito pong in-expose na
na ebidensya itong bicameral committee report na ito ay patunay po na sinertipika. Sertipikado. Okay? Sertipikado po ito. So, ibig sabihin, hindi po siya peke. Ito po ay legit. Yan o, permado. Sa baba, may mga signatures. Okay? Okay? So, ibig sabihin, hindi po siya peke. Siya po ay legit. Okay? Yan po Yan po ang bagong evidence na nilabas ni Atty. Vic. Galing po yan kay Atty. Vic Rodriguez. Okay? Okay. So, alam po niyo mga kababayan kaya naisip ko na pag-usapan natin ito ulit sapagkat may mga nagsasabi na kaya daw ito ay inexpose. Kaya daw ito inilabas dahil sa politika. Sa makatuwid, ito po ay may bahid politika. Yan po ang sabi ng iba. Ngayon, sino ba nagsabi niyan? Sino ba nagsabi na ito po ay may bahid politika? Siyempre, walang iba. Itong ating magiting, matuwid, matuwid na Senate President Chis Escudero. Ano nga ba sabi niya? Ito po, pakinggan po ninyo sabi niya. Kapag may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill ng GAA. Tingin ni Escudero, Palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay masyadong matingkad sa ngayon at siguro sa mga susunod na araw, wag na tayong magulat sa mga dagdag pang mga kwento. Okay. Yan po, malinaw sabi ni Senador Chis. Sabi niya, wala daw yan problema, maayos daw. Sa bandang huli, sabi niya, makintab ang politika. Okay. Makintab daw ang politika. Ano nga ba ang ibig sabihin na makintab ang politika? Makintab, ibig sabihin, malinaw na itong isyong ito ay inilabas dahil sa politika. Yan ang ibig sabihin niya ni Chis Escudero. May bahid politika, may halong politika, kaya ito inexpose ng kampo ni Tatay Digong at Congressman Isidro Ongab. Malinaw daw. Yan po ibig sabihin na makintab, ibig sabihin malinaw. Malinaw na may bahid politika. Ito pa hindi lang po yan. Meron din po kung sa Senado may Chis Escudero, sa Congress meron pong isang version naman sa katauhan nitong si Congressman Okay? Yan po ang sabi ni Congressman Ortega ng La Union. Ito daw po ay dahil sa politika. Ngayon, tingnan natin kung talaga bang ito ay may bahid politika, kaya ito inexpose ng kampo ni Tatay Digong, ni Congressman Ongab. Okay? Sige nga, tiyan natin. Kung sinasabi nitong ni Chis Escudero at ni Congressman Ortega na may bahid politika, ngayon, si Tatay Digong ba, si Congressman Ongab ay tumatakbong nasyonal? Hindi, di ba? Si Tatay Digong, si Congressman Ongab, tumatakbo sa lokal, sa makatuwid. Kung ito po ay may halong politika, dapat ang sisiraan niya, yung kalaban niya sa Davao. See? Malinaw.
Itong issue ito ay national. Oh, national po ito. Hindi ito isyung lokal. Kung mayroon silang dapat siraan, dapat yung kalaban nila sa Davao. Oh, sige nga. Ito po ay binabangga na natin, binabangga na natin itong statement itong dalawang magiting na mamabatas at mamaya sa issue naman ng confidential fund ni VP Sara. Okay? Ngayon, itong si Ortiga, Congressman Ortiga, nung iniimbestigahan nila ang confidential fund ng OBP, di ba araw-araw sila may press con, mga member ng Young Guns. Mga Young Guns na mga ito eh. Binansagang Young Guns, Young Guns. Young Guns ba? Young Guns. Ngayon, nung sila po ay umaatake kay VP Sara, araw-araw meron silang press con. Sila po ay nanawagan ng transparency, accountability dito kay VP Sara. Kaya daw may investigasyon, iniimbestigahan itong confidential fund ng OBP dahil sa transparency, accountability. Ay ngayon, nung lumabas itong isyong ito, yung mga blankong bicameral report na ito, sasabihin nila, politika, dahil sa politika. Ano sabi ni Congressman Ongab? Ano ang sabi ni Congressman Ongab? Kaya nila ito in-expose dahil sa usaping transparency. Di ba yan ang panawagan nitong mga congressman? Transparency, accountability. Di ba yan ang panawagan nitong si Chis Escudero noon? Panawagan nitong administrasyon, transparency sa gobyerno. Ay ngayon, itong issue ito, bakit sasabihin nila, politika? Double standard. Double standard. Ibig sabihin, ang transparency, ina-apply lang sa mga Duterte. At sa kalaban nila ay hindi. Di ba ang transparency dapat sa lahat? Ito, ebidensya ito eh. Ito po, malinaw na ebidensya. Ito po ay hindi gawa-gawa ng kampo ng mga Duterte. Ito po ebidensya, malinaw na kinurap ang sistema. At sino nagkurap? Di Congress. Congress. Sinurkat nila ang sistema eh. Sinurkat nila. May batas, gumawa sila ng batas para sundin. Gumawa sila ng batas para guide natin lahat. Bakit ayaw nila sundin? Bakit sila nag-shortcut? Kasi kinukurap nila ang sistema. At dahil kinukurap ang sistema, malamang meron pa silang ibang intensyon. Mahirap na magbanggit. Pero alam nyo na yan mga kababayan, alam nyo na po aking ibig sabihin kung ano yon. Kapag kinurap ang sistema, nag-shortcut, tapos tinago na meron silang may ginawang kabulstugan, ibig sabihin, may plano sila. May binabalak sila. Di ba? Kayo na po ang humusga kung ano ang ibig sabihin. Dahil ito po ay malinaw, itong ginawa nilang mga pag-corrupt sa sistemang ito, mga blanco, pero pinirmahan nila. Ibig sabihin yan, malinaw na kinurap ang sistema ba? Dahil may ibang plano. Ito po sasabihin nila politika. Politika ang dahilan.
Malabo naman yata, ha? Malabo yata ito. Malabo yata itong sinasabi ni Escudero at ni Ortega. Sablay, ha? Sablay. Ngayon, ikumpara natin doon sa confidential fund ng OBP. Di ba sabi nila noon, niimbestigahan nila. Halos araw-araw may meeting sila. Marami silang kinokontem ng mga staff ng OVP, DepEd. Pero sabi nila, ito po ay accountability. May corruption, dapat daw managot. Dapat daw may managot. At dapat daw ay pananagutan ni VP Sara. Pag binati ko sila, ang sagot nila hindi, wala halang politika yan. Accountability, transparency. Pero alam nila ang may OBP, ang audit ay may proseso. At ang tamang ahensya na dapat mag-audit ay COA. Okay? At sabi nila noon kasi inisyuhan ng notice of disallowance ang OBP. Kaya dapat imbestigahan. Di ba normal lamang na kapag may na-delay na mga requirements na hiningi ng COA, kaya nag-i-issue ng notice of disallowance. Pero para sa mga congressman, hindi, may corruption dyan. May corruption daw sa OBP kasi inisyuhan ng notice of disallowance. Kaya nag-imbestiga sila. Sige, imbestiga, tanong. Lumabas itong si Piatos. Dahil daw ay iba ang pangalan, hindi verified, wala sa PSA, ay illegal. Corruption daw, corruption. Kahit na nilinaw, kahit na in-explain ng mga eksperto sa intelligence, na normal lamang yan na ang pangalan ay hindi ilagay, kundi puro alias lamang dahil yan po ay may kinalaman sa intelligence. Hindi pwede ilagay ang tunay na pangalan sapagkat pwede manganib ang buhay ng informante ng gobyerno. Pero ayaw tanggapin ng mga congressman dahil daw sa transparency o kalokohan. Ay ngayon, dito po ay na-expose sila. Meron silang ginawang kababalagan para sa kanila, politika. Politika daw, politika. Kita nyo? Kita nyo ang kalokohan nila. Kapag sila ang may nagawang kalokohan at in-expose, para sa kanila, politika. Itarantado. Loko-loko. Hindi. Kung gusto ninyo ang transparency, aminin ninyo na kayo nagkamali. Yun ang dapat. Kaya lang, mahilig kayo sa shortcut. Mahilig kayo sa shortcut. Gusto nyo itago, gusto nyo gumawa ng kalokohan, sinurkat nyo ang proseso, at gusto nyo pang itago. Kaso, may kasabihan na walang tinatagong baho na hindi mabubuking. Yan nga yan. Ang tinatago ninyong baho, umalingasaw kaya yan. Balik tayo. Kung si Pangulong Duterte ay namumulitika, kung si Congressman Ongab ay namumulitika, nung in-expose nila ito last week, dapat sinabi nila, kasalanan mo to Marcos. Dapat nagturo sila. Hindi wala silang tinuro. Ang sabi lang nila, sabi ni Tatay Digong, ito ay mali. Mali ito, hindi dapat ganito. Labag ito sa batas.
pwede kayo makulong dito. Ha? Oh, may tinuro ba siya? Meron ba siyang binanggit na pangalan kung sino ang may kasalanan? Wala. Ah, double standard. Ha? Double standard po ng mga congressman. Ah, di ba? Hindi ka panipaniwala itong mga congressman. Kumbaga, itong katwiran ni Escudero, ang katwiran nitong si Ortega, palusot. Palusot. Damage control. Nung araw, nung iniimbestigahan nila si Sara, ang OBP, masyado silang proud. Araw-araw may press con sila, araw-araw may press con. Ganito, ganyan, ito, ganyan, ganyan, ganyan. Ngayon, anyari, takbo sila. Kanya-kanyang iwas sa camera. Kanya-kanyang iwas sa media. Tingnan nyo ito ang ginawa ni Stella Kimbo. Stella, kindly lang ma'am explain yung blank sa BICAM report. Tikom ang bibig ng mga kongresistang bahagi ng Bicameral Conference Committee na nag-aproba ng BICAM Committee Report ng 2025 National Budget. Sinubukan naming tanungin si Acting House Committee on Appropriations Chairperson Stella Kimbo tungkol dito. Pero Nagmamadali lang Sorry. po for a next event. Ah. We were waiting yesterday, ma'am. Ma'am, kindly explain daw po. Anyari? Kimbo. Stella Kimbo, ma'am. Anyari? Bakit parang naduwag yata? Naduwag yata kayo? Nasaan yung tapang? Sabi nga ni Atty. Vic. Nasaan ang tapang mo? Nasaan ang tapang nyo? Ba't kayo tumatakas? Dati tapang-tapang nyo. Nung panahon ng binabanatan nyo si BP Sara, tapang-tapang nyo. Panay yung papresko nyo. Ba't kayo? Kanya-kanyang takas kayo, tingnan nyo si Kimbo. Kung saan-saan dumaan. Kung saan-saan dumaan, makaiwas lang sa media. Kawawa naman itong media, nagtatatakbo. Yung crew ng media na to, sino ba to? Nagtatatakbo. Hindi man lang hinarap ni Kimbo itong media at kausapin. Samantala dati, ang tatapang nila, magbatikos noon kay BP Sara. Ba't ngayon, nawala ang angas? Nawala ang angas nitong mga congressman. Di ba? Tandaan ninyo, may kasabihan na ang gulong bilog. Nung una, kayo ay nasa ibabaw. Ngayon, kayo naman nasa ilalim. Ngayon, itong issue ng OBP, confidential fund, kaya yan sagutin ni BP Sara. Kaya niyang ipaliwanag evidence to evidence. Evidence to evidence. Sasagutin yan. Dahil ang COA mismo nagsabi, nag-issue ng ununified report ang COA na nagpapatunay, sinasabi nila, ang OBP ay walang nilabag, walang irregularidad. COA mismo ang nag-clear sa OBP. Sa makatuwid po, walang kinurap si Inday Sara. Itong isyong ito na pumutok, issue ng BICAM, ay ipaliwanag nyo, sagutin nyo. Sagutin ninyo, evidence to evidence. Okay? Dahil itong evidence na ito ay hindi gawa-gawa, ito po ay legit. Sagutin ninyo evidence to evidence. Okay? Sagutin ninyo sa korte.
Yan po ang ating masasabi dyan. Politika? Walang halong politika ito. Dahil si Tatay Digong, si Congressman Ongab, ay hindi naman tumatakbo sa nasyonal. Okay? At wala po silang sinisiraan na pangalan. Wala po silang binabanggit na pangalan ng tao. Nasisiraan nila, wala. Pinipresenta nilang ebidensya, legit. Okay? Legit.